Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius sa buong buwan ng August 2024? Ang instruction ko lang naman ay, una, pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Pangalawa, kung hindi man mag-resonate sa inyo itong magiging reading, baka mag-resonate o tumama itong gagawin ko ang reading sa someone na kakilala ninyo o malapit sa buhay ninyo. Pangatlo at ang panghuli, baka may lumabas na gender. Ngayon, kung hindi fit sa inyo, gawin nyo na lang masculine yung male. Masculine energy yung male gender at feminine energy yung female gender. Pwede rin naman na yung male gender, siya yung extrovert, at yung female gender, siya yung introvert. Pwede rin namang itsupurahin nyo na lang yung gender. Kung di nga talaga fit, pero tama naman yung reading, ganun na lang. Huwag nyo nang pansinin yung gender. O tulad nito, ayan, may gender tayo. Queen of Cups. Pero ang ganda ng drawing, no? So, sa case na to, may queen at king tayo. Kaya lang, magkaiba sila ng suit. Ito cups, ito pentacles. So, anong klaseng reading to? So, ganito. Applicable lang itong sasabihin ko sa mga nasa relasyon o kasal. Yung babae sa connection, magiging loving, affectionate, caring, sweet, in general. Yung lalaki naman, siya yung magiging workaholic, good provider o provider. Ano siya ang parang goal niya ay magkapera, mabayaran ng mga dapat bayaran. Ano to? Ba't may compass? Ay, hindi pala compass to. Ano to meron tawag dito T-reading yata yun. Hindi ko kasi ginagawa pero alam ko bandang Middle East yun yung nagbabasa ng coffee. Yung mga mahirap explain. Yung mga natira-tira sa coffee na parang image, ganyan. Hindi nga ako marunong magbasa nun, pero ganun yung ginagawa dito parang nagbabasa yung babae ng coffee reading, tea reading. Sa bagay, ang Queen of Cups naman intuitive na babae, di ba? So, siguro nga, magiging intuitive yung babae sa connection o baka makahiligan niya ang psychic. Ganito, mga tarot reading, mga kung ano-anong divination. O baka siya mismo ay gawin ito. Kung ano-anong klaseng divination. Pero yung lalaki, siya yung logical dito. Yung babae, yung intuitive. Okay? So, ang target ng lalaki, sa madaling salita, magkapera. Bayaran ng mga babayarin. Asikasuhin. Bahay. Yung mga dapat ayusin sa bahay. Ganyan. Kasi, bahay ay importante sa Pentacles. Court na Pentacles. Kasi, sinisimbolize ng bahay ang stability. At source of comfort to
Kung baga, isipin na rin natin na baka maging barat yung lalaki. Priority ang pera kasi. Stability, security. So, kalkulado lang yung perang ilalabas niya. Ganun eh. Parang disciplined yung lalaki. Pagdating sa pera, so ganyan ang case dito. Ngayon, may tree. Wall. Tree at wall. Ano kaya to? Anong reading ito? Well, ang dating sa akin, para sa iba sa inyo, sa August, ito being strong, kasi tree ay sinisimbolize nito ang pagiging strong, kasi di ba ang tagal ng buhay niya. Tumatagal pa nga ng milyong taon. Kaya lang ito. Bakit may wall tayo? Ano yun? Ito kasi pwede ring growth, di ba? Tree. For some reason, may obstacle tayo. Kasi, imagine nyo, tree, napapaligiran siya ng wall. So, kung mataas yung wall, di ba, naboblock yung sunlight. So, ang dating sa akin, ito yung achievement. Sabihin natin, ito yung growth nga, achievement, na pwede makuha ng iba sa inyo o inaasam-asam. Kaya lang may balakid tayo. Nangyari. Pero, wall, nagsisilbi rin namang protection, di ba? Laban sa strong winds. Kaya lang, ano kaya yun? Sabihin natin yung bunga ng tree, mapoprotektahan pag may wall, di ba? Ma-avoid ang mga trespassers. So, case-to-case basis dito. Yung negative, una, negative. Pangalawa, positive. Yung negative, sabihin natin promotion. Kung anything na inaasam-asam ninyong achievement, may parang balakid. So, hindi pa makuha yan sa August. Okay? Dahil nga parang may nagboblock para makuha nyo yung inaasam-asam nyong growth. Ngayon, paano ito magiging positive? Sabihin natin nangyayari na. Kasi yung kanina, hindi pa nangyayari yon. Pero this case, o in this case, sa pangalawang scenario, halimbawa nangyayari na. Naririnig-rinig na ng iba sa inyo na mapopromote daw sila. Ganun. Protektado. Protektado kayo. Okay? Hindi yan masusulot o walang sino man na pwedeng makajinx o makamalas sa inaasam-asam ng iba sa inyo. Kung nangyayari na nga. Na yun nga, nababalitaan na nila na may chance ng increased salary, promotion, anything na maganda pakinggan, di ba? Lalo na sa career. So, kung nangyayari na nga, at least dito protektado kasi may shield. Di ba? Wall, shield. Doon tayo may problema sa hindi pa nangyayari. So, anyways, punta tayo dito.
So, sabi dito, love language, affirmations, loving words hold great power. So, case-to-case basis to. Sabihin natin, may nagkaka-crush pala sa iba sa inyo. So, malalaman nyo kung may gusto ba sa inyo ang isang tao kung sweet magsalita o bolera. Through words, dun malalaman kung may gusto. Hindi siya through actions, ito through words. Parang doon romantiko to. So, ayan. Basta mapapansin nyo yan kapag laging thoughtful, yung isang tao, caring through words niya pinapakita. Paano ba makikita yan? Sinasabi. Doon niya ina-express yung feelings niya through words. Doon malalaman ng iba sa inyo kung may gusto ba ang isang tao o wala. Ganoon din naman kung relasyon. Kung baga mapapansin ng iba sa inyo na all of a sudden magiging caring, thoughtful yung partner nyo sa inyo sa August kung in a relationship na. Ngayon, ito yung huli. Spirit soul path, a personal evolution within your relationship. Ito, para lang to sa mga nasa relationship eh. Para bang mag-i-evolve yung relasyon through spirituality. Marami naman kasing klaseng spirituality. Nandyan yung religion, di ba? Religion. O baka mamulat yung iba sa inyo sa topic ng soulmates, twin flames, o anything na may kinalaman sa astrology. Kasi doon mo makikita yung mga possibility ng relasyon. Parang somehow, makaka-gain ng insight yung iba sa inyo tungkol sa kanilang love life o sa characteristic ng kanilang mapapangasawa, etc. So, ganun, astrology. Basta spirituality na lang in general, malawak kasi yan eh. So, anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.